Ang alamat ng Crayola. Nung unang panahon, ang bayan ng Luna ay walang kabuhay-buhay, kundi man ay tinatawag na walang buhay na bayan. Dahil sa kapaligiran nito, ang bayan ng Luna ay hindi puno ng kulay, kundi puno ng abo at kulungkutan. Ang mga tao dito ay malulungkot dahil walang kabuhay-buhay ang kanilang bayan. Isang araw, may matandang babae na nagngangalang Yola ay naliligaw at muling napunta sa bayan ng Luna. Siya ay nanghihingi ng tulong sa mga tao dito. Napansin siya ng isang binata at nilapitan siya nito. "Iho, maaari mo ba akong tulungan? Kahit kaunting pagkain lamang," tanong ng matandang babae sa binata. Sige po! Sabay binigay ng mabait na binata ang kanyang biniling tinapay sa matanda. Kainin niyo na po ito para kayo hindi magutom. Saan po ba kayo pupunta at naparito po kayo? Banggit ng binata. "Hinahanap ko kasi ang bayan ng Luna," sabi ng matandang babae. Ito na po ang Bayan Luna. Sagot ng binata. Nagulat ang matanda dahil malaki na ang pinagbago ng bayan Luna. Ngunit kahit walang kulay ang bayan na ito, ay makikita pa rin ang saya ng mga naninirahan dito at kanilang mabubuting puso. "Maraming salamat, Iho," sabi ng matanda sa binata. At siya'y kinain ng matanda ang tinapay. Nang matapos na niya ito kainin, tumingin siya sa binata at tinanong niyang, "Bakit ang babait ng mga tao dito? Kahit na kayo'y malulungkot at parang walang buhay, bakit mo ako nais na tulungan?" Tanong ng matanda. Dahil po dito, mahilig kaming tumulong sa mga tao. Kahit na ganito ang bayan namin, naniniwala kaming dapat tulungan ang sinuman kung kinakailangan nila ng tulong mo. Sabi ng binata sa matanda. Nahanga ang matandang babae sa sagot ng binata. May binigay na iba't ibang kulay ang matanda sa binata. Nagtanong ang binata sa matanda. Para saan po ang mga krayolang ito? "Gamitin niyo yan para magbigyang kulay ang baryong ito. Dahil sa kabutihan ng inyong puso at sa tulong na binigay ninyo sa akin, ay bibigyan ko ito ng kapalit. Naway maging masaya kayo sa binigay kong munting regalo." Sagot ng matanda. Nagpasalamat ng binata at nagpaalam na ang matanda. Ibinalita naman ng binata ang tungkol sa binigay ng matanda. Mga kababayan, masusolusyonan na natin ang ating problema sa ating bayan. Sigaw nito. Nagulat naman ang mga mamamayanan sa balitang ito. Ngunit paano? Tanong ng mga kababayan. Ang krayolang ito na binigay sa akin ng matanda, kaya nito kulayan ang ating bayan. Sagot ng binata. Pinagtutulungan nilang kulayan ng kanilang bayan. At makalipas ang ilang araw, ay may nakita ang binata na isang napakagandang babae at nilapitan niya ito. Bini-bini, ano po ang kailangan ninyo at naparito po kayo sa aming bayan? Tanong ng binata sa babae. "Hindi mo na ba akong tatandaan? Ako ito, ang matandang babae na inyong tinulungan." Nagulat ang binata sa sinabi ng matanda. Malaki na pala ang pinagbago ng baryong ito. Makulay at buhay na ang bayan Luna. Sambit ng matanda. Dahil po sa binigay niyong tulong, ay malaki po ang pinagbago ng aming bayan. Patuloy po kaming magpapasalamat dahil sa inyong kabutihan at tinatanggap po namin kayo sa aming bayan. Sabi ng binata sa matanda. Ang ginintoang aral sa kwento ay, kahit na mahirap ang buhay, ugaliing tumulong pa rin sa mga nangangailangan.